Tianhong, Ha? Ay, ikaw na pala. ba't nandito ka na? Gusto kitang sorpresahin. Nagluto ako ng dinner. Malapit na to. Ano yung mga yan? Pasalubong ko yan para sa'yo. Bumili kasi sila Bauro kaya hindi ako nagpatalo. Kung yung iba meron, dapat ikaw rin. Dapat mas marami sa girlfriend ko. May kailangan akong sabihin sa'yo. Yung pag-resign mo, alam ko na yon. Okay lang. Naging busy kasi tayo sa mga trabaho natin. Napagod ka. Kaya dapat ka munang mag-break. Kung samahan kaya kitang magbakasyon. Ayokong umalis. Sabi mo, gusto mong manood. Bumili ako ng projector. Gusto mong manood? Anong niluluto mo? Na-overcook na. Hindi na pwede yan. Kung lumabas na lang tayo. Ako na lang magluluto. Hintayin mo na lang ako. Sige. May hinandle akong case sa team ni Attorney Liang. Nawala ko yung IOU ng client. Pumunta yung client sa firm at ng gulo. Nasa business trip ka kaya hindi ko sinabi. Ayoko makaistorbo. Ganun pa man, responsibilidad ko yun. Kaya nag-resign na ako. Wala na akong choice eh. Nawala yung IOU. Paano nangyari yun? Pangbaguhan lang yung pagkakamaling ganun Hindi ko rin alam kung ba't biglang nawala yun eh. Palagi kong nilalagay sa drawer yung documents dahil safe dun. Walang naniniwala sa akin. Ako, dahil ako ang nag-train sa'yo. Hayaan mo, iimbestigahan ko yung issue. Hindi ako papayag na mapagbintangan ka. Okay lang. Tapos na yun. Ako ang pumilit malipat kay Attorney Liang. Dapat panagutan ko yung desisyon ko. Kumain na tayo. Lalamig na to. Hindi ko rin alam kung ba't biglang nawala yun eh. Palagi kong nilalagay sa drawer yung documents dahil safe dun. Walang naniniwala sa akin. Jun, bakit biglang nag-resign si Chong Yao? Ano ba yan? Tanying, pasabi kay Ujun, puntahan niya ako sa boxing center kung ayaw niyang mabuwag ang law firm.
Qianheng, baka pagod ka na. Magkape na lang tayo. Sakto, dahil may bagong coffee shop akong nadaanan kanina habang papunta ako rito. Halika na, lilibre na lang kita ng kape. Wag naman tayo rito. Lumipat tayo. Ayaw mo ba rito? Ha? Sige, mag-archery tayo. Magdala ka ng mansanas. Mansanas? Wag na pala, dito na lang tayo. Chen, paalala ko lang sa'yo na hindi ka dapat humantong sa karasan dahil pang lumang tao lang yun. At mga gentlemen na gaya natin, nakikipag-usap. Seryoso ka ba? Taas mo yan. Huwag masyado. Okay. Dahan-dahan ka lang, okay? Mahina lang. Balak mo ba akong saktan? Sabihin mo, napagbintangan ba si Chong Yao? Iniimbestigahan ko pa siya. Kahit sinetap nga siya ni Liang Yiran, kailangan ko pa ng ebidensya. Ebidensya? Anong kinalaman ni Liang Hindi Yiran? ba't gusto ka niya? May gusto siya sa akin? Bakit hindi ko alam? Talaga ba? May crush na siya sa'yo nung college pa. Ilang taon ka na niyang gusto at alam ng lahat yun, pero ikaw di mo alam? Kung alam mo pala, ba't kinuha mo pa siya? Hindi ko alam na si Chang Yao pala ang gusto mo. Akala ko si Liang Yiran yung kaibigan mo na palagi mong tinutukoy, kaya pinagsama ko na kayong dalawa. Nung nalaman ko na si Chang Yao pala, hindi ko na mabawi dahil nakapasok na siya sa firm natin, hindi ba? Alam ko na ako ang may kasalanan nito. Hoy, facts ang pag-usapan. Pareho naman tayong may mali. Huwag lang ako ang sisihin mo. Siya ang nag-set up kay Chong Yao, tama? Hindi ko alam pero nangyari lang to simula nung dumating siya sa firm eh. Ba't di mo siya pinigilan? Paano ko naman siya mapipigilan? Wala pa akong ebidensya. Paano ko naman yun mapapatunayan? Baka sabihin nila, nambubuli ang boss ng Jonghong sa babaeng partner na nanggaling sa ibang firm. Alam mo, Chen, walang magsasalita ng ganun sa'yo pero kay Chang Yao, siguradong meron. Paano na siya sa industry natin? Oo, nag-resign na siya pero sa kakayahan niya, makakahanap naman siya ng maayos na trabaho at posible ang career development. Magtiwala ka. Ang sa akin, kung nasa Jonghong pa siya, pag nagtagal, baka hindi maganda para sa career niya at sa relasyon niyong dalawa. Hindi ko pa aalisin si Chong Yao. Kasi kailangan kong linisin ang pangalan niya. Isuot mo yan. Chen, alam kong nahihirapan ka pang tanggapin ang nangyari at ayaw mong umalis si Chang Yao. Pero kahit ano pang mangyari, huwag ka mag-alala. Nandito lang ako para sa'yo. Sige na, alis na ako ah! Dapat sabihan mo ako kung may i-hire ka. Hindi ka pa umuwi? Sakto, sabay na tayo. Mag-usap tayo. Tungkol saan? Nung nakalipat ka na rito, minadali yung proseso at may na-miss ka. Ituloy na natin. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin kadetalyado. Ano pang gagawin ko? I-recite mo nga yung oath natin. Hindi naman ako ibang tao, ah. Hindi ko na kailangan gawin to. Kailangan pa rin yan. Baka nakalimutan mo na kung ba't ka abogado. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Yung nangyari sa kaso kung saan may nawala si Chong Yao. Kasalanan ko dahil hindi ko siya na-guide ng maayos. Hindi ko napansin na wala siya sa tamang kondisyon. Dapat nasabihan ko siya na ayusin niya. Okay na. Ako na mismo nag-refund sa attorney's fee. Ikaw ba ang kumuha ng document? Bakit ko naman gagawin yung ganun? Si Chong Yao ang mag-isang nag-handle nun. Hindi ako nakialam sa kanya. Hindi ko rin nakita yung original document o nahawakan man lang. Heto, ipaliwanag mo. Ayaw mong mahuli ng CCTV sa office area, kaya pinatay mo yung power switch. Pero yung mga kilos mo, nahuli ng mga kamera na nandoon sa hallway.
Marami namang babae ang nakasuot ng puting damit dito. At paano ka nakakasigurong ako yan? Uulitin ko yung tanong ko. Kinuha mo ba? Hindi nga ako yon, Chen Hang. Alam ko masama ang loob mo dahil nag-resign si Chang Yao. Pero wag mo naman sanang ituin yung galit mo sa akin. Hindi niya nagawang i-handle yung kaso niya, kaya umalis siya rito. Wala akong kinalaman doon, problema niya na yon. Senior attorney ka rito. Kailangan mo palagi ng ebidensya. Kung kailangan mo ako para makipag-cooperate, gagawin ko para mapatunayan. Hindi mo talaga nahawakan? Oo, Papatunayan mong inosente ka? oo. Sige, magpa-fingerprint test tayo. Kung di mo nga nahawakan, wala tayong makikitang fingerprints mo. Gawin na natin. Gagawin mo talaga yan para sa kanya? Tinatrato mo ako ngayon na parang kriminal ah. May sinabi ba si Chang Yao? Binanggit mo pa talaga siya, ha? Wala siyang sinabing masama tungkol sa'yo. Hindi siya makakagawa ng ganung kalit na pagkakamali dahil kilala ko siya. Tiwala ako sa kanya. Bilis, halika na. Tara na! Dali na! Ano ba, Chen Hang? Oo na! Ako ang kumuha! Ayoko talaga sa kanya! Inakit ka niya at nagkagusto ka, pinagtatanggol mo pa! Tumahimik ka! Chen Hang, naging manhid ka na ba, ha? Hindi ba sumagi sa isip mo Wala na... akong pakialam! Liang Yiran, hinahangaan ko noon yung abilidad mo. Pero ngayon, wala ka ng professional ethics. Sana maayos mo yung nangyari at mag-sorry ka kay Chung Yao. Kung hindi ka makikipag-cooperate, tatawag ako ng pulis. Lahat ng pinag-usapan, nakarecord. Pakinggan mo. Chen Hang, pag tumawag ka ng pulis ngayon, maapektuhan ang career ko. Sana pala naisip mo na yon. Bago mo nagawang iset up si Chung Yao at hindi na tayo umabot sa ganito. Gusto kong malaman kung bakit siya special. Wala kang pakialam. Sapat nang ako ang may alam nun. Chen Hao. Nung college pa tayo magkakakilala, di ba? Dahil doon, para na tayong pamilya, di ba? Pwede ba nating pag-usapan to ng tayo lang muna? Kung tatawag ng polis para arestuhin siya, masisira ang buong buhay ng junior natin. Masasangkot din ng John Hong. Gusto mo ba yun? Hayaan mo ako. Magtiwala ka sa akin. Ako nang bahala. Hindi na maapektuhan dito si Chang Yao. Lilinisin ko ang pangalan niya. Kung sakali mang hindi ko maayos to, ako na ang gawin mong target sa archery. Okay na? Ayoko na siya makita. Yun na mismo yun. Eh di, hindi ka na ba galit? Buong gabi mo pinanood yun ah. Bakit ganyan ka makatingin? Malaki yung pinagbago mo. Naalala ko parang nagkakilala tayo. Palagi mong binabanggit yung hourly rate mo. Tapos ngayon, naglalaan ka pa ng oras para dito. Ay, hindi makatarungan yung nangyari sa'yo. Di pa sapat yung natulong ko. Sige na, huwag ka na mag-overthink. Kalimutan mo na yon, ha? Sabihin mo kay Ujun na ilipat ka na sa akin. Pero nag-resign na kaya ako. Ay, ano naman? Nalaman na ang katotohanan. Hindi ka na nila pag-uusapan. At sigurado akong hindi mo na makikita si Liang Yiran sa firm. Kaya bumalik ka na. Ayoko na. Pinag-isipan ko maigi yun. Oras na para isipin ko yung future plans ko. Ano bang iniisip mo? The best na ang Junhang para sa'yo. Paano mo nasabing wala akong ibang choice? Sige nga, sabihin mo. Saang firm ka naman lilipat, ha? Anong sabi mo? Tingin mo ba wala nang ibang kukuha sa akin? Hindi. Imposible yun.
Changyao, Oo, kahit ano pang gawin ko, hindi kita mapapantayan. Pero hindi na ako bata. Kaya ko nang gumawa ng desisyon. Yaw-yaw. Gusto lang naman kitang tulungan. Hayaan mo na ako. Gusto ko mapag-isa. Kung ganon, iwanan muna kita. Uuwi ako sa villa. Salamat. Changyao, huwag ka nang malungkot. Ayaw mo lang na kinakaawaan ka ng boyfriend mo. Kung hindi ka babangon ulit, hindi ka nila tatratuhin ng patas. Hello? Ito po ba si Attorney Lee? Ako po si Changyao. Pwede po ba kayong makausap tungkol sa job offer? Ujun, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Tawagan mo ako agad. Lagot ka sa akin. Dahan-dahan ka naman kumain. Pangalawang serving mo na yan, di ka pa babusog? Di pa ako busog. Alam mo, Changshi, ang beef kasi, marami ang myoglobin content. Nakakatulong para magkamuscle ako. Pero tapos na siya magboxing ah. Para saan pa yung muscle building mo? Hindi na kami sa boxing ring yan. Ha? Paano kung bigla na lang niya akong gawing archery target? Makakatulong din magpalakas ng muscle para lumakas ang resistance ko. Hayaan mo. Nandito ako. Kung di mo kayanin, ako nang bahala sa mga ari-arian mo. Ano? Yun lang pala ang habol mo eh. Joke lang naman. Yan si Chen Hang, gusto lang niya ng malapit na kaibigang mapaglalabasan ng emotions niya. Parang isang bata lang. Di ka naman niya sinisisi. Alam ko naman yun. Best friend ko yun si Chen Hong, kaya di ko siya masisisi. 2 years pa lang tayong hiwalay. Tapos may bago ka na. Hayop ka. Naalala ko ng boyfriend ko pa siya. Lagi niya akong tinatawag na baby. Palaging nagsasabi ng sweet na salita at nangakong magtatagal daw kami. Yung pala hindi naman totoo. Ilang babae na ba ang naloko mo ngayon, ha? Ujun, hindi ka na ba nagsasawa sa ganyan? Ba't magkakasama kayong tatlo? Hindi ba't nag-break na tayo ng maayos? Ba't bigla kayong sumulpot at humihingi ng paliwanag sa akin? Hindi ko na kayo girlfriend at matagal na yun, ay! Ano ba? Bastos! Sinungaling ka! Basura! Eto, magpunas ka. Nagulat ako dun, Tungkol saan yun? Changshi, magpapaliwanag ako. Hindi ko talaga alam ang nangyari. Matagal naman na talaga akong walang contact sa kanila. Nung hiniwalayan ko sila, napag-usapan naman ng maayos. Hindi ko alam kung ba't sama-sama silang nagpunta para ipahiya nila ako. Magaganda pala yung mga ex mo, no? Naku, hindi. Di sila papantay sa'yo. Sa puso ko, ikaw ang pinakamaganda. Bakit mo ko ikinumpara sa kanila? Hindi ganun. Hindi sa ganun. Di ko sila naisip dahil ikaw ang nag-iisa sa puso ko. Hindi yata coincidence na lahat ng ex mo dumating ngayon. Hindi ka ba nagtataka? May tao yatang galit sa'yo para pag-aksayahan ka ng oras. Chen Hong? Ganun. Napunta rin sa wala ang lahat.
kung may problema silang dalawa ni Chang Yao, ba't ginawa niya to para lang sirain yung relasyon nating dalawa? Buti understanding ka. Minsan naman hindi rin. Sa mga ganitong bagay, pinapersonal ko. Pinapangako ko mula ngayon, hindi na ako mag-iisip o titingin sa ibang babae bukod sa'yo. Promise yan! Huwag kang mangako. Umuulan sa labas, baka tamaan ka ng kidlat. Ha? Kung ganun, hahawak ako sa kahoy. Mag-iingat lang. Magpunas ka. Okay. Yan ang napala mo sa pag-hire mo sa kanya. Alam mo, pag nagkahiwalay sila, ako ang sisisihin niya. Posible niya kaya ako ialay sa mga Diyos? Posible. Posible nga. Attorney Liang. Oo, ako nga, si Ujun. Bukas, pagpasok mo ng umaga, pumunta ka na lang sa office ko agad, ha? Okay, sige. Hihintayin kita bukas. Kailangan kong ayusin to. Dapat masalbo ko yung sarili ko. Baka gusto mong magtsaa. Bilisan mo na. Paano mo aayusin to? Naalala mo ba to? Tuwing nakikita ko to, naalala ko yung Liang Yira nung college. Magaling, confident. Ikaw ang future star ng law faculty. Gusto ka ng lahat noon. Alam ng lahat na siguradong magiging maganda ang future mo. Naalala ko yung mga babaeng may gusto kay Chen Heng noon. Pero ikaw lang ang nakakapag-discuss ng case sa kanya. Tsaka dati sinasabi mo sa amin na ikaw yung magiging best female attorney sa mundo pagka-graduate natin. Pagkatapos nun, Bakit mo naman binabanggit yan? Para saan pa? may dahilan ako.